mutation for 1,700 days. Disclaimer. The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. What is CRISPR in medicine? Ang CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ay isang revolusyonaryong tool sa medisina na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na gumawa ng napakatumpak na pagbabago sa DNA. Isipin ito bilang isang pares ng molekular na gunting na maaaring magputol ng DNA sa mga partikular na lugar, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na alisin, magdagdag, o baguhin ang mga seksyon ng genetic code. Paano gumagana ang CRISPR? Ang CRISPR ay batay sa isang natural na sistema ng pagtatanggol na ginagamit ng bakterya upang labanan ang mga virus. Kapag ang bakterya ay nakatagpo ng isang virus, nag-iimbak sila ng isang maliit na piraso ng DNA ng virus sa kanilang sariling genome. Kung muling umatake ang virus, magagamit ng bakterya ang nakaimbak na DNA na ito para kilalanin at sirain ang virus. Iniangkop ng mga siyentipiko ang sistemang ito para sa pag-edit ng gene, the guide RNA. Gray, ito ay tulad ng isang GPS system na tumutulong sa CRISPR na mahanap ang eksaktong lokasyon sa DNA kung saan kailangang gawin ang pag-edit. Tumutugma ito sa target na sequence sa DNA, Cas-Sham na enzyme. Ito ang aktwal na gunting ng system. Kapag nahanap na ng Gray ang tamang lugar, pinuputol ng Cas-Sham ang DNA sa eksaktong lokasyong iyon. Proseso ng pag-aayos, pagkatapos putulin ang DNA, nagsisimula ang natural na mekanismo ng pag-aayos ng cell. Pagkatapos ay maaaring manipulahin ng mga siyentipiko ang proseso ng pagkukumpuni na ito upang hindi paganahin ang isang gene, ayusin ang isang mutation, o magpasok ng bagong genetic na material. Potensyal ng CRISPR sa medisina, paggamot sa mga genetic disorder, pagpapagaling ng mga sakit sa ubod, maraming sakit, tulad ng sickle cell anemia, cystic fibrosis, at muscular dystrophy, ay sanhi ng mga mutasyon sa isang gene. Sa CRISPR, maaaring itama ng mga siyentipiko ang mga mutasyon na ito sa antas ng DNA, na mahalagang gumaling sa sakit ng permanente. Halimbawa, sa sickle cell disease, ang isang solong mutation sa gene para sa hemoglobin ay nagiging sanhi ng mga pulang selula ng dugo na magkaroon ng hugis ng karit. Maaaring gamitin ang CRISPR upang itama ang mutation na ito, na nagpapahintulot sa katawan na makagawa ng normal na mga pulang selula ng dugo. Paggamot sa kanser, pag-target sa mga gene ng kanser, maaaring gamitin ang CRISPR upang i-edit ang mga selula ng kanser upang pigilan ang mga ito sa paglaki o upang gawing mas madaling kapitan sa paggamot. Maaari rin itong gamitin upang mapahusay ang kakayahan ng immune system na tuklasin at sirain ang mga selula ng kanser. CAR-T therapy, ginamit ang CRISPR para baguhin ang immune cells, T-cells, para mas makilala at ma-attack nila ang mga cancer cells. Ang ganitong uri ng therapy ay nagpapakita na ng pangako sa paggamot sa ilang uri ng leukemia at lymphoma, mga nakakahawang sakit, HIV. Isa sa mga pinakakapanabik na bahagi ng pananaliksik ay ang paggamit ng CRISPR upang i-target ang DNA ng mga virus, tulad ng HIV, na nagtatago sa mga selula ng isang tao. Sa pamamagitan ng pag-edit ng viral DNA, maaaring maalis ng CRISPR ang impeksyon. Mga antiviral therapies, ang CRISPR ay pinag-aaralan din para sa potensyal nito na labanan ang iba pang mga impeksyon sa viral tulad ng hepatitis B at herpes. Personalized na gamot, pag-edit ng gene para sa pinasadyang paggamot, maaaring magbigay daan ang CRISPR para sa mas personalized na mga diskarte sa medisina, kung saan ang mga paggamot ay iniayon sa partikular na genetic makeup ng isang individual. Maaaring kabilang dito ang pag-edit ng mga gene upang mapahusay ang pagtugon sa gamot o bawasan ang mga side effect. Regenerative medicine, pag-aayos ng mga sirang tissue, maaaring gamitin ang CRISPR sa regenerative na gamot upang i-edit ang mga stem cell, na maaaring gamitin sa pagpapatubo ng mga bagong tissue o kahit na mga organo. Ito ay maaaring humantong sa mga tagumpay sa paggamot sa mga kondisyon tulad ng sakit sa puso,
kung saan ang nasirang tissue sa puso ay maaaring mabuo muli. Mga hamon at etikal na pagsasaalang-alang, mga off-target na effect, ang isa sa mga panganib ng CRISPR ay maaaring hindi sinasadyang maputol ang maling seksyon ng DNA, na maaaring humantong sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan, tulad ng pagkagambala sa iba pang mahahalagang gene. Ang mga siyentipiko ay gumagawa ng mga paraan upang gawing mas tumpak ang CRISPR at mabawasan ang mga panganib na ito. Pag-edit ng germline, ethical dilemmas, ang pag-edit ng DNA ng mga embryo, pag-edit ng germline, ay lubos na kontrobersyal dahil ang mga pagbabagong ginawa sa yugtong ito ay ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Nagpapataas ito ng mga tanong na etikal tungkol sa pangmatagalang epekto ng pagbabago sa gene pool ng tao. Mga sanggol ng designer, may pag-aalala na ang CRISPR ay maaaring gamitin hindi lamang para maiwasan ang mga sakit, ngunit para mapahusay ang mga katangian tulad ng katalinuhan o pisikal na kakayahan, na maaaring humantong sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at mga isyu sa etika sa paligid ng genetic enhancement, regulasyon at accessibility. Habang umuunlad ang teknolohiya ng CRISPR, magkakaroon ng malalaking hamon sa pagsasaayos ng paggamit nito. Pagtiyak na ito ay ligtas at epektibo, at tiyaking na-access ito ng mga nangangailangan nito, sa halip na maging isang luho para sa mga mayayaman. Real-world na halimbawa ng CRISPR sa medisina, noong 2020, ginamit ang CRISPR sa isang groundbreaking na klinikal na pagsubok upang gamutin ang isang pasyenteng may sickle cell disease. Ang mga stem cell ng pasyente ay na-edit gamit ang CRISPR, at ang mga na-edit na cell na ito ay ibinalik sa katawan ng pasyente. Ang mga unang resulta ay nagpakita na ang paggamot ay matagumpay, na ang mga sintomas ng pasyente ay makabuluhang bumubuti. Ang pagsubok na ito ay minarkahan ng isang pangunahing milestone sa paggamit ng CRISPR para sa pagpapagamot ng mga genetic na sakit, potensyal sa hinaharap ng CRISPR, pagpapagaling ng mga genetic na sakit. Sa hinaharap, ang CRISPR ay maaaring gamitin upang gamutin ang mas komplikadong genetic disorder at potensyal na maiwasan ang mga ito sa mga susunod na henerasyon. Pagpapahusay sa kalusugan ng tao, habang umuunlad ang teknolohiya, maaari tayong makakita ng mga aplikasyon sa pagpigil sa mga sakit na nauugnay sa edad, pagpapahusay ng kaligtasan sa sakit, o kahit na pagpapabagal ng pagtanda mismo. Malawakang paggamit, ang CRISPR ay maaaring maging isang karaniwang tool sa paggamot ng iba't ibang sakit, mula sa mga karaniwang impeksyon hanggang sa mga komplikadong kondisyon tulad ng Alzheimer's at sakit sa puso. Sa buod, ang CRISPR ay isang teknolohiyang nagbabago ng laro sa medisina na may potensyal na baguhin ang paraan kung paano natin ginagamot ang mga sakit. Bagamat mayroon itong napakalaking pangako, ang paggamit nito ay dapat na maingat na pinamamahalaan upang matiyak na ito ay ligtas, epektibo, at tama sa etika.